Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post. Ang balita ngayon, pahayag ito ni Congresswoman Leila de Lima, dating DOJ Secretary, tungkol sa posibilidad na si Auntie Claire Castro magiging DOJ Secretary. Pahayag ba siya? Okay ba daw si Attorney Claire? Sabi niya, yes, Attorney Claire Castro, she can. She's brave too. Representative Leila de Lima did not hide her admiration for Palace spokesperson Attorney Claire Castro after mentioning that she is worthy candidate for the position of Justice Secretary. Attorney Claire Castro, she can be a Secretary of Justice. That's brave too, sabi niya. As a former Secretary of Department of Justice, de Lima stressed that a combination of courage, yan daw ang kailangan. Courage, integrity, and legal expertise are essential for such a position. Qualities Castro allegedly possess. Wow! So, congratulations po, Auntie Claire. Meron na kayong isang malakas na backer. Magiging pagiging DOJ Secretary. Tingnan natin kay Congresswoman de Lima muna tayo as DOJ Secretary. Sabi niya, kailangan daw ng integrity. Ano bang integrity kung i-define mo? Is yung hindi naman na walang kasalanan. Sa mga PMAer, yan ang value. Anong tawag nila yung courage, integrity, loyalty. Integrity yung halos wala kang ikapuna. Yung talagang, ulitin ko, hindi santo. Yung the totality of your character and everything. Yung parang karangalan, lahat. And ako sa aking serbisyo, I have worked with so many PME graduates and napakarami, yan ang kanila, yung values nila of integrity. I can tell you, yan sila. So how about Secretary de Lima? Kumusta ang kanyang integrity as SOJ noong kapanahonan niya? Natatawa na lang ako nung lumalabas yung hearing ba yun? Senate hearing ba yun? Anong tawag sa'yo kay Jonel? Nakalimutan ko. Anong tawag niyo? I think sa Kamara itong hearing. Kongresista yung nagtatanong . Anong tawag sa'yo ni Secretary de Lima? Jonel! Jonel! Grabe. Doon ako natawa yung babaeng katabi niya. Abogada rin nata doon. Jonel! Then, kung ano-ano pa. Anyway, kung yan ang pananaw ni Congresswoman de Lima, so be it. Meron daw courage, integrity at legal expertise si Attorney Claire Castro. Ilang kaso bang nahawakan niya? Ilang kaso bang na panalunan niya? I don't know Kung SOJ lang pag ang mga magagaling dyan si Solgen, yung sinibak na Solgen, si Minardo Guevara, yan ang magaling. Marami pang magagaling. Believe ako kay dating Senate President Franklin Drilon. Kahit dilawan pa yan, but okay ako sa kanya. Saludo ako. Sino pa ba ang mga pwedeng Secretary of Justice? So, sige. Ilagay nyo sa Auntie Claire. Tingnan natin anong reaksyon ng taong bayan. Kaya lang, sino ang magiging Palace Press Officer kung aalisin siya dyan? Wala na. Maraming malulungkot. Pag aalisin nyo si Auntie Claire sa Malacanang, hindi papayag ang mga DDS, I tell you. Bakit?
mawawalan na kami ng entertainment. Mayroong survey. Yung katatawa lang ng survey. Kanino kayo mas maniniwala? Kung nagsasalita, yung parrot o si Auntie Claire? Nako, panalong-panalo yung parrot. Dahil ang parrot daw hindi nagsisinungaling. Si Auntie Claire, viral yung kanyang sabi niya, BP Sara, peke. Fake news peddler yan. Sinasabi niyang bumabagsak ang ating ekonomiya. Fake news yan sa katotohanan. Lumalago ang ating ekonomiya. A few moments later, magtulungan na tayo. Tulungan natin ang Pangulo para iangat ang ating ekonomiya dahil bumubulusok ng by the way, kumusta na ang peso to dollar rate ngayon? Tama ba yung nabasa ko? Post lang ito nabasa ko. Lalo pang bumaba. Dati 59.13. Ngayon 59.18. Ito na ata ang pinakamataas na antas ng peso to dollar rate, malapit ng mag 60. Anong ibig sabihin yan? Yung mga ekonomista, they are one in saying that luck, hindi lang luck, baka zero, wala na, business, investment confidence in the Philippines. Ang Pangulo pa naman doon sa APEC, the Philippines is ready, open, eager to do business with all of you. Ang mga participants, politely, kikinig lang din. Kaya lang, may nag-respond ba? I don't know. Pag uwi niya, pag mamayabang na naman, pledges, puros pledges. Example, yung US trip niya noong July, nung pinatawag siya, sinumon. Punta ka dito. Ayun, nakapag-negotiate siya, 1% reduction ng tariff from 20 to 19. Pag uwi pa naman niya, ang dami niyang pinangako na investment. Correct me if I'm wrong, yung matandaanan ko lang, 21 billion US dollars investment ng mga American companies. O ano ngayon? Mismong ambassador, Philippine ambassador to the US, sabi niya wala na. Kasi dahil sa corruption issue, we lost everything. Yan ang tatak, bagong lipunan. Sige, hugas pa kayo. Wala daw kinalaman ng Pangulo kasi sabi niya, bakit tayo nagkaganito? O paano magkakaroon ng business o investment confidence now? Nagtatanong, bakit tayo nagkaganito? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Salamat kayo sa Ginoo. Sandig! Ay, kalikapukat ka din? Kay ko Tignan na ako. Ganina na bigay kema. Karon naman nagyod si ate sa pag atop kay gitabangan lang sa iyang papa. Kay iyaning kuan kay wala siya iba na karon. So siya ra ang nagtukod ang iyang papa. Ang una na ako pasalamatan ang Ginoo. Kay di ko makabalay kung walang Ginoo. Ang sunod na ako nga pasalamatan for ang hatag daghan kay salamat kay sa imo. Dako ko salamat ba. Lagi nakigpuyo lang dai kati sa imong mama. Mo gina dai nagpuyo ra gid ko, nagluon ra gid ko. O pila ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong mama te? Dugay-dugay na gyud. Oh. So karon pagyud ka nakabalay. Mo gyud dai. Pila na kabuk imong anak dete? Upat. Upat na. So na kay mga estudyante. Na ko grade 9 o grade 4. Grade 9 o grade 4. So unsay panginubuhian nimo te? Aga akong bana driver ra gid sa sikat.
ga-drive ra sa sikat imong bana. Oo, so wala siya karon so nagtabang lang imong papa sa imuha. Oo. So salamat kay te. Salamat sad. Salamat sad ang nagkuha ani nga sin. Oo. Dagan kay salamat sir. Salamat kayo.